Hello everyone! Hello mga ka-jungle! For today's video ay i-share ko sa inyo ang mga halaman that you should buy. Ito yung mga halaman na worth it bilhin sa market. Para may idea din kayo kung ano ang mga halaman na pwede nyong bilhin kapag bibili kayo ng mga houseplant o mga indoor plant o maging mga outdoor plant. Pero bago yun mga ka-jungle, may nagpadala pala sa akin ng product. So may nagpadala sa akin ng chicken pastil from Bordado Cuisine. Ayan. So, at hindi lang chicken pastil yung product nila, which is meron din po silang gourmet tuyo and then beef tapa. So, naka-repack sa magandang bottle. So, kung gusto nyong bumili ng mga ganito, guys, masarap kasi natikman ko kanina. Ito, sobrang sarap ng chicken pastil nila. Meron silang dalawang flavor, which is the spicy and the classic one. Kaya naman, itry nyo. So, anyways, let's proceed to our video, mga ka-jungle. So, these plants that you should buy is magiging worth it kayo dahil nga, pag bumili kayo ng mga ganito, it's good for investment, it's good for collections, and also, it's beautiful plants for our indoor. And lucky plants din po sila mga ka-jungle. So, unang-una mga ka-jungle, halaman na pwede nyong bilhin sa market na para sa inyo ay magiging worth it talaga ay ang ating mga orchids. Ito mga ka-jungle. So, kung makikita nyo, nag-unboxing ako last time ng ating mga orchids at napakaganda talaga dahil meron silang mga bulaklak. At sa ngayon, namumulaklak na din yung mga orchids ko. So, di ba kapag bibili kayo ng halaman, nagiging masaya kayo. Minsan, nagiging malungkot dahil hindi naging maganda ang pagdating ng plant sa inyo. Pero, sa experience ko dito sa orchids na ito, ay wala akong masyadong naging problema. Very smooth transaction. Very fast yung pag-deliver ng ating orchid. Yung pagdating ng orchids, sobra talagang namangha ako dahil sobrang ganda. Kaya naman kung gusto nyong bumili ng mga halaman, recommended ko yung orchids dahil maganda itong for investment and napakaganda ito sa ating garden. Sa pag-aalaga lang ng ating mga orchids, kinakailangan din yan ng care, of course, and nasa outdoor talaga siya. Hindi siya pwede sa indoor. Although, pwede naman siya sa indoor, indirect sunlight dapat ang meron. Ang next naman mga ka-jungle, ang ating mga Philodendron Silum. So, itong Philodendron Silum natin is nabili ko siya like 5 years ago at ganito na siya kalaki. Diba? Sobrang laki na niya mga ka-jungle. And alam niyo ba mga ka-jungle na itong mga silum na ito ay napakaganda ilagay sa ating mga business. For example, kung makikita niyo yung mga mall, meron mga Philodendron Silum na nasa loob ng mall. I thought na hindi sila mabubuhay sa loob ng mall dahil malamig at saka wala talagang sunlight. Pero nung nagpunta ako ng mga mall o yung mga establishment na merong aircon, so nakita ko yung mga Philodendron Silum, nagtathrive naman talaga sila. And I think you should buy this plant dahil napakaganda at very thriving when it comes to indoor. Sa Tagalog, tinatawag ito na sahod yaman. Next naman mga ka-jungle na halaman na alam ko, na recommended ko din na pwede nyong bilhin sa market, ang ating mga Monstera deliciosa. Ito siya. Napakaganda, diba? Malaki na to. I think mga ilang years na ito sa akin, mga 4 years na sa akin. And it's growing massively. So, minsan, pinapalitan ko lang siya ng soil, pero ngayon, nasa outdoor na siya. Nakadikit sa dingding. Yan. And, wag nyo lang po siyang ilagay sa outdoor sunlight, like outdoor full sun, I think. Kasi masusunog yung mga dahon nila. Nasa ilalim sila ng mga puno, yun yung mga native areas na pwede mong ilagay sila. So, bakit ko siya nirecommend sa inyo na bilhin nyo ito? Dahil nga, it's very good for investment. Hindi lang naman tayo nagko-collect for our for the collections. Pero nagko-collect tayo dahil yung ganitong halaman ay nabebenta kapag maparami natin ito sila. Alam niyo kung magkano yung dahon ng halaman na ito? It can cost 500 pesos. Kapag bumili kayo ng halaman na mga Philodendron, kapag bumili kayo ng mga Monstera na halaman, habang tumatagal, pag dumadami sila,
mapaparami din yung pera nyo. Ako naman, hindi pa ako nakapabenta ng mga Monstera Deliciosa dahil hindi pa naman ako nakapag-propagate kasi dahil ayoko silang putulin mga ka-jungle. Natatakot ako. Kaya naman, maybe soon kapag mas dumami po yung mga dahon nila. So, siguro, pag iputulin ko siya mga ka-jungle, yung top cut, mabebenta ko siya ng 1,500 pesos. O diba, ang laki ng balik sa akin kasi nabili ko lang siya ng 1-2 pero kapag putulin ko siya ng marami o ibenta mo ng 1-1, ang dami ng balik. Like, ang dami ng malaki ang tubo na babalik sa inyo. So, pag-aalaga ng ating mga Monstera Deliciosa, very simple lang. Parang indoor plant siya na pwede mong i-neglect. Dahil, in my experience, hindi naman siya sensitive sa tubig. Pwede chlorinated water ang idilig mo or tap water, pwede, mas gusto nila. Pero mas gusto talaga nila na yung rainwater. Mas gumaganda yung leaves nila. The next plant that you should buy also is the Monstera adansonii. So, yung Monstera adansonii, tinatawag siya sa native name niyan, cheese whiz plant. Dahil para siyang cheese, kung tawagin. Tingnan nyo, may mga butas-butas yung dahon, no? So, merong nagsabi na akala nila parang kinain siya ng insekto. Ano nangyari sa halaman na to? Bakit kinain ng insekto yung halaman na to? Pero, alam nyo ba mga ka-jungle, yan yung talaga yung fenestration tinatawag nila. Yung parang style lang ng halaman na to. Kaya tinawag siya na Swiss cheese plant. So, yung kanyang scientific name is Monstera adansonii. So, napakaganda ang halaman to. This is my favorite among all the plants that I have. Actually, ito yung pinaka-favorite ko, Monstera adansonii. Hindi yung Monstera Deliciosa, but the Monstera adansonii is one of my favorite, darling. So, story time mga ka-jungle. Itong Monstera adansonii, nabili ko siya mga ka-jungle ng, I think, 400 pesos nung pagpunta namin sa Samar na daanan namin. Tapos nakita ko, uy, ang ganda. Kaya naman nag-stop over kami. Binili ko siya ng 400 pesos. Tinawaran ko pa 300 na lang pero ayun talagang patawad, besh. Kasi sobrang mahal talaga ng halaman dati nito. Yung mga pandemic time. So, nabili ko siya parang mga ilang dahon niya. Tapos pinarami ko yan mga ka-jungle. Nung dumami siya, nabenta ko naman siya. Like, 1,500 pesos for 2. Napakaganda yung bumili. Shoutout sa'yo kung nanonood ko. Ano siya? Doctor siya. Hello, ma'am? Madam? Doctor siya from St. Paul's. And bumili siya sa akin ng Monstera adansonii. Ang dami niyang binili sa akin. Thank you so much. At nakatulong talaga yun. Kaya naman nare-recommend ko sa inyo na bumili kayo ng mga Monstera adansonii dahil maganda ito for investment and for collections. So, yun mga ka-jungle ang mga halaman na you should buy. So, for me, in my experience lang, itong mga halaman na ito ay napakaganda talaga for investment o napakaganda talaga i-collect. Hindi lang siya for investment, kundi napapawi din yung stress nyo kapag nakakita kayo ng mga ganitong halaman na napakaganda. Hindi man siya rare plants, although yung iba rare doon, like Monstera adansonii, Monstera, ano pa ba, yung mga ibang halaman na na-mention ko. I think worth it naman kapag bumili kayo nito. Kahit mahal siya sa market, worth it talaga. So, ayan mga ka-jungle ang ating mga halaman. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo at mayroon kayong nalaman sa akin tungkol sa pagko-collect ng mga halaman. Wow, talaga naman. So, maraming salamat sa panonood mga ka-jungle at kung gusto nyo malaman kung paano ako magtanim at kung ano-anong mga videos tungkol sa halaman, you can check out my Facebook page, my YouTube channel, and my TikTok. You can follow me, all of my social media accounts. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.